Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, September 27, 2024. At latest update sa dalawang low pressure area at isang bagyo na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, nakakaapekto na nga itong low pressure area sa may extreme northern Luzon, particular na sa may Batanes area. Kaya naman, asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa lalabing bahagi ng ating bansa, ay asahan naman yung mainit at malinsangan na tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon o gabi, ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms. Samantala, yung binabantayan na low pressure area ng Pag-asa na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay tumaas na ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Huli nga itong namataan ng Pag-asa sa layong 560 kilometers, silangan ng Itbay at Batanes. Kung magiging bagyo man ito ay papangalanan nitong bagyong Hulya ng Pag-asa. Inaasahan nitong makakaapekto sa bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. Ayon naman sa Japan Meteorological Agency, lumakas na ito at isa ng ganap na bagyo o tropical depression ang binabantayang aktibong low pressure area ng Pag-asa sa silangan ng Batanes. Bukod sa low pressure area nga sa silangan ng Northern Luzon, dalawa pang sama ng panahon ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at isa sa mga ito ay isa ng bagyo. Yung tropical depression nga na ito ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,610 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyon ng north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Nananatiling malayo ito sa ating bansa kaya naman asahan na wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Mababa naman ang tsansa nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Habang yung isang low pressure area naman na nasa may labas din ng Philippine Area of Responsibility ay huling nga namataan ng Pag-asa sa layong 1,710 kilometers silangan ng Central Luzon. Tinagurian na din itong isang mahinang bagyo ng Japan Meteorological Agency, ngunit hindi naman ito inaasang makakaapekto sa ating bansa at posible ding itong higupin ng tropical depression na kalapit nito. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago. Kaya naman patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dahil nga sa epekto nitong low pressure area, asahan sa Batanes area ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabubuo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 o 2 oras, kaya naman mag-ingat sa posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang pagtaas ng mga alon. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone.